Pagdating sa mga dekalidad na produkto, hindi pa tatalo ang mga Pilipino. Tampok at talaga namang ipinagmamalaking world-class product ng 17 rehiyon sa buong bansa. Ipinapakita at ipinagmamalaki ng mahigit 200 exhibitors mula sa micro, small and medium enterprises o MSMEs ang mayamang kultura at kasaysayan ng iba't ibang rehiyon ngayong nagluwag sa mga tourism restrictions and destinations sa bansa. Pinangunahan ni Senate President Pro Tempore Loren Ligarda ang formal na pagbubukas ng 5 araw na National Arts and Crafts Fair 2023 sa Mega Trade Hall sa SM Mega Mall, lungsod ng Mandaluyong. Bilang may akda ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSME, tiniyak ni Senador Ligarda na mabibigyan ng pantay-pantay na pagkakataon ang lahat ng sektor na magkaroon ng dagdag oportunidad upang maiangat ang kabuhayan. Isa na dito si Ginoong Danny Goroso Sr., member ng Association of Differently Abled Persons in the Province of Antique Incorporated. Anya sa pamamagitan ng pagsali sa NACF na kanyang inorganisa kasama ng DTI, nabigyan sila ng exposure at lumawak ang kanilang market sa pagbebenta ng mga produkto mula sa kanilang pasalubong center. Ang ating mga arts and crafts ay dapat suportahan at marami dito mula Luzon, Visayas, Mindanao ng ating mga community-based artisans, ang mga MSMEs na nandito na siyang natulungan ng mga government programs at kailangan natin panatiliin dahil ito ang parte ng ating pagka-Pilipino. Ang mga weaving traditions, ang mga baskets, ang mga pag-uukit, ang mga pagkain pa yung iba, ang mga dekorasyon ayon sa tradisyon ng mga indigenous peoples o Katutubo, nandito po lahat. Kaya ito po yung isang programa ng gobyerno na siyang nagbibigay tulong sa ating mga MSMEs. Paano po nakatulong sa inyo itong mga ganitong trade fair? Ito po itong event na to ni host po ay ang programa po ni Senator Loren Ligarda. Nakatulong po ito para ma-promote natin ang lokal na produkto ng Sorsogon at ma-promote sa ibang lugar, hindi lang po dito sa ating Pilipinas at sa ibang bansa. Ito, first time nyo Second time po namin, pero itong event na to mas bongga yung yung programa na to. Yes po. At after ng pandemic, di ba? Yes, after po ng pandemic, tsaka samantalahin na para magbalik or bumalik yung aming mga dati naming mga big clients or mga kawayan lovers namin dyan, mga handicraft lovers namin dyan. Yes. Ano po ba pinagmamalaki ng Sorsogon? Pwedeng ibida sa international, local. As per company, pinagmamalaki namin tong Obet's Arts and Crafts kasi kami lang po yung merong ganitong art na gumagawa. Obet's Arts and Crafts lang po yan. Yes po, yun ang pinagmamalaki ng Sorsogon po. Ano po mensahe mo? Mensahe para sa mga kapwa kong MSMEs or small business dyan or magsisimula pa lang, tsaga-tsaga lang, tsaka innovate, and then may assistance naman na sa tulong ng DTI, ng tourism, and ito ni BDTP. Innovate lang po ng innovate and lagi mag-participate sa mga ganitong event. Kano nakatulong sa inyo itong ganitong trade fair? Katulad po ang obra, fashion and crafts are very new in this kind of trade fair. Kami po ay baguhan lang as handcrafting business. Ito pong obra de lampara ay made out of upcycled bottles po. So meaning po, lahat po ng ginamit namin dito ay from the recycled and we made it into very unique and artistic lamp na pwede nyo magamit pang bahay, pwede po sa labas ng bahay, may bagyo or any occasion like Christmas, birthdays, and especially po ngayon na ang trend po ay work from home. So you don't need to yung lamp na sinasaksak ng kliyente, pwede po yung battery and it's very relaxing.
Yan. Ang napakagandang tulong po nito, ito pong National Arts and Crafts. Ngayon ko lang po na-realize bilang OFW na na-lockdown dito sa Pilipinas. Ngayon ko naramdaman na kailangan pala talaga natin mag-stand out sa ibang bansa. Because Filipino are very rich in talents and Philippines are very rich in crafts in different regions po. Ako po bilang Filipino, I'm very very proud na maging isa ko po sa member ng MSME, and I'm very proud to be Filipino and an artisans and artist kabilang dito sa National Arts and Crafts. And sana po sa mga pupunta, ako po mismo nagpapasalamat ako na witness po natin kung gaano po kagagaling ang mga Pilipino. Please support our local products. Napakaganda po ng Pilipinas at napakagaling po ng mga Pilipino. Ako po, I'm so proud to be Filipino. Yan, salamat po. Saan nakatulong sa inyo itong mga ganito, trade fair? Malaking tulong yan. Nabigyan kami ng kabuhayan. Tsaka nakatulong din sa kalikasan dahil nabawasan yung mga para sa waterways. Kaya ito itong mga products nyo, gawa pa sa water lily. Ano to may dried water lily. Ayan yung ganyan po. Stocks. Ayan po yung raw. Ayan yung raw. Stock ng water. Matagal po ang processing yan. Ibilad pa yan ng mga araw, pag matikad ang araw. Pero pag umuulan, mga 1 week, bago ipaprocess naman namin. Manual lang yan. Kamay-kamay lang. Wala kaming machine. Patuloy naman na ikinakampanya ng Department of Trade and Industry o DTI na tangkilikin ang mga produktong gawang lokal. Ayon kay Emerson Labang, Supervising Trade Industry Specialist ng DTI, umabot sa kabuang 114 milyong piso ang kinita ng mga MSMEs na lumahok sa NACF simula 2016 hanggang 2019. Sa muling pagbubukas ng NACF ngayong taon, hinimok niya ang publiko na suportahan at bilhin ang mga produktong gawa ng mga MSMEs upang makatulong sa kanilang pag-ahon mula sa epekto ng pandemya. Kaugnay nito ay kanyang inaanyayahan ang lahat na tangkilikin ang mga inaalok na produkto sa National Arts and Crafts Fair na nagaganap sa kasalukuyan hanggang sa ika-8 ng Oktubre. Dito ay makabibili ng mga food at non-food items gaya ng mga wearables, gift wares at marami pang iba na gawa ng mga MSME. Pahayag pa ni Labang ang paglulunsad ng trade fair ay layong makahikayat ng mga institutional buyers mula sa Metro Manila o iba pang lugar na makatutulong upang lalong makilala ang mga ipinagmamalaking produktong lokal. Anya ang mga produktong kasali sa isinasagawang trade fair ay masusing dumaan sa iba't ibang serye o programa ng ahensya upang mabigyan ng bagong anyo at mapaunlad ang kalidad. Itong DTI National Arts and Crafts Fair, it's a flagship program ng DTI sa pagtutulungan po ng Design Center of the Philippines and the National Commission for the Culture and the Arts, and of course with the full support of the Office of Senator Legarda. This is a major platform to promote the Philippine creative industry, so specifically po the arts and crafts sector, and so far we're good to report that we have conducted 5 National Arts and Crafts Fair. So it started in 2016. So this is a pang-anim. And we can see based on sales reports, we have generated more than 140 million. And it shows a great support from our consumers na para sa ating, in favor of our arts and crafts communities. Ano po ba mga tampok dito ngayon dito sa mga binibida natin mga kababayan? Definitely yung ating major showcase sa National Arts and Crafts Fair ay ang Gamaba. So ito po yung tinatawag natin ng gawad sa manlikha ng bayan. So these are the national living treasures po na kinikilala ng mga cultural masters natin. So bukod po doon sa sila ang tinuturing na pinakamagagaling sa kanilang kahusayan sa kanilang mga cultural arts and crafts, malaking responsibilidad din po nila na
maisalin nila sa kanilang mga communities, sa mga younger generations nila, yung kanilang kausayan sa arts and crafts na ginagawa nila sa mga traditions and iba't ibang ways of producing their, preserving their culture. Then we also have School of Living Traditions. So ito naman po yung mga educational institutions na kung saan pinapalaganap yung iba't ibang tradisyon, culture, and paggawa ng mga produkto specific ng ating mga indigenous communities. So, syempre po, ito ay supported din po ng iba't ibang government agencies. So, sila PhilPHIDA, sila PTRI, DOST PTRI, Auto Philippines, nandito din po. IPO Phil, featuring the geographic indications. At iba't iba pong sangay kasama si DOLE, DOST, and DOT, National Book Development Board, nandyan din po. And ang ating shared service facilities. Yes, sir. 3 days na lang, no? Yung trade fair. Invite natin ating mga kababayan. Ayun, sir. So, thank you so much po sa this opportunity. And we would like to invite po ang ating mga viewers, mga visitors from Luzon, Visayas, and Mindanao, hoping that you can enjoy the National Arts and Crafts Fair happening right now here at Mega Trade Halls 1 to 3 until Sunday, October 8. And kung hindi po kayo makapunta physically, you can still enjoy the activities. Naka-livestream po tayo ngayon sa ating Facebook page, sa dti.bdtp Facebook page. And later on po, we will upload our online catalog para po ma-download ninyo yung ating directory at you can directly access yung ating mga exhibitors at you can transact business with them directly. So malaking tulong po ang pagsuporta ninyo sa ating Arts and Crafts community kung kayo po ay makiparticipate sa ating National Arts and Crafts Fair. For the record, sir, name at position niya na lang po. My name is Emerson Labang from the DTI Bureau of Domestic Trade Promotion, and I'm the Supervising Trade and Industry Development Specialist.